Magandang buhay mga beshi! For today's video nga mga beshi ay maaga akong bumangon at para mag-intindi na rin dito sa bahay. Inintindi ko na nga rin mga beshi ang hinigaan ko at baka mapagalitan ako ni mama. Habang nagtitiklop nga ako mga beshi ay iniisip ko ang mga gagawin ko pa. Pagkatapos ko ang imisin mga beshi ang aking hinigaan ay bumangon na rin ako. At syempre nagpuyod muna para nga hindi gulo-gulo ang buhok habang nag-iintindi. Palabas na nga ako niyan mga beshi sa aking kwarto at hindi pa rin nga tapos ang aking pagpupuyod. Magsasaing nga muna ako mga beshi. Kumuha na nga ako dyan ng uling para magpaapoy. Hinugasan ko na nga rin ang bigas mga beshi. Pagkatapos ko ang hugasan ay ginsalang ko na din. Habang naghihintay nga mga beshi ay nagkape muna ang beshi nyo. Kape po tayo! Pagkalipas nga ng 100 taon ay kumulo na din ang aking sinasaing. Inalog-alog ko nga yan mga beshi para sure na hindi lata. Kumuha nga ako ng lagayan dyan mga beshi at magbibilad tayo ng tuyo. Pagkakuha ko nga niyan mga beshi ay pumunta na ako sa sala at nandun yung mga tuyo. Pagkapunta ko nga sa sala mga beshi ay inayos ko muna yung mga lagayan. Pagkatapos ko ang ayusin mga beshi ay kinuha ko na yung sako na may lamang tuyo. Binuhat ko na nga mga beshi yung sako para ibubo sa mga lagayan yung tuyo. Dahan-dahan nga lang ang pagbubo para hindi mapadami ang lagay. Tapos ko na ang ibubo mga beshi at ilalagay ko na sa bubong. Kinuha ko nga mga beshi ang bangko para may tutungtungan ako. Pagkalagay ko nga mga beshi ng bangko ay kinuha ko na yung mga tuyo at ilalagay ko na sa bubong. Habang nilalagay ko nga ang isa na yan ay umuus-os. Kaya naman ay kumuha ako ng bato. Ilagay ko na nga mga beshi ang lahat ng tuyo sa bubong. Pagkatapos nga niyan mga beshi ay pumitas ako ng daing para iluto. May nakita din akong talong kaya hiniwa ko na din. Ginayat ko nga yan sa gitna para mabilis maluto. Pagkatapos ko nga gayatin ang talong, hinugasan ko naman ang kawali. Tapos ko na nga ding hugasan kaya sasalang ko na. Lalagyan ko na nga rin ng mantika para uminit. Ilalagay ko na nga mga beshi ang talong. Dahan-dahan nga lang mga beshi ang paglalagay kasi natalasik ang mantika. Nailagay ko na nga dyan mga beshi lahat ng talong. Kaunting mantika nga lang beshi ang nailagay ko dyan para hindi sayang. Luto na nga mga beshi ang kabilang part kaya binaliktad ko na lahat. Next ko naman ngang niluto mga beshi ang daing. Tapos ko na nga lutuin mga beshi lahat. Kumuha nga ako dyan mga beshi ng suka at toyo para sausawan. Binalatan ko na nga mga beshi ang sibuyas at ilalagay ko sa toyo. Pagkatapos ko nga mga beshi lagyan ng sibuyas ay ilalagyan ko naman ng sili. Medyo mahapdi na nga beshi ang mata ko niyan kaya naman kumukurap-kurap ako. 2 sili nga lang mga beshi ang nilagay ko. Sunod ko ang lalagyan ay ang suka. 2 sili lang din para di masyadong mahalang. Tapos kalamansi ulit sa tuyo. Nagahugas na nga ako ng kamay ko dyan mga beshi. Ready to eat na. Pinisa ko nga muna gamit ang kamay ang sili. Pagkatapos ko ang pisain mga beshi ay kakain na ako. Thank you Lord sa pagkain. Kain po tayo mga beshi. Thank you sa mga blessing na palaging bumubuo sa aking pamilya. Salamat sa Panginoon kasi palagi niyang iniingatan ng aking papa sa laot. Yung daing ang sarap, hindi siya masyadong maalat. Thank you din sa aking pamilya na palagi nandyan para sumuporta. Mahal ko kayo! Sarap din ng talong, medyo matamis. Hindi ko na nga napigilan ang pagkain ko niyan. Sunod-sunod ko na. Kala mo naman ay hindi nakakain ng 1 linggo. Tapos na nga akong kumain, kaya hinugasan ko na rin. Pagkatapos kong maghugas ay nagwalis ako. Ugaliin po nating laging malinis ang ating bahay kahit hindi kagandahan. Ayos lang po ang hindi maganda ang ating bahay basta may maayos na matutulugan. Kaya naman po ay nagpapasalamat ako sa ating Panginoon. Hindi man kami nakapagtayo ng magandang bahay. Pagtayo naman kami ng pamilyang maaasahan at palaging nagmamahalan. Sobrang blessing na yun para sa akin. Bye-bye mga beshi! Sa uulitin. God bless!